So, good day. Yung topic natin today is yung chapter 3 ng EDA. So, yung pinaka-main is yung discrete probability distributions. Yung 3.1 is yung random variables and their probability distribution. 3.2, cumulative distribution function. 3.3 is yung expected values of random variables. Then, 3.4 is yung binomial distribution. So, meron tayong dalawang condition na kailangang i-follow in order for the distribution to be a valid discrete probability distribution. So, yung number 1 or yung first condition is kapag yung P of X is greater than or equal to 0 for all X. Yun yung first condition. Then, yung second condition or yung number 2 natin, summation of P of X is equals to 1 summed over all X. So, yun yung second condition natin. So, para mas maintindihan natin, tingnan na natin yung dalawang condition, kung ano ba yung relation nila, bakit kailangan silang i-follow. So, first condition and second condition. So, same lang sila dito sa nasa second page, wherein sa first condition, kapag yung P of X nyo is greater than or equal to 0, yung second condition naman is kapag yung summation of P of X natin is equals to 1. So, punta tayo dito sa probability mass function. 'Di ba may dalawa tayong kino-consider na condition. So, sa probability mass function, this shows the graph of probability mass function ng values sa f of x and yung mga x natin. So, x natin, ito yung values ng discrete random variable. Yung f of x natin, ito yung mga corresponding probability. So, punta tayo sa first example natin. So, example 1, a shipment of 20 similar laptop computers to a retail outlet contains 3 that are defective. If a school makes a random purchase of 2 of these computers, find the probability distribution for the number of defectives. So, sa solution natin, let x be a random variable. Then, yung values ng x, so meron siyang mga possible numbers ng defective computers na pinurchase by the school. Ngayon, yung x values natin can only take a number 0, 1, and 2. Kasi, di ba, yung random purchase is up to 2 lang. So, now, ang gagawin natin, f of 0 is equals to p, then parenthesis x is equals to 0. So, f of 1, zoom lang natin. So, start tayo sa 0. So, di ba ang number ng defective is equals to 3. So, 3 over 0. Tapos, kaya 17, yung part na ito, since 20 yung total similar laptop. So, 20 minus yung tatlong defective, 20 minus 3, makukuha natin yung 17. So, 17 over 2. Ngayon, over natin dun sa lahat ng total ng similar laptop. So, 20 yung value. So, 20 over 2. Wait lang. Diba, yung random is 2. Yung defective is 3. Then, 20, yun yung total number ng laptop. Lagay natin 20.
So, 3 over 0 times 17 over 2 over 20 over 2. Makukuha nating answer is 68 over 95. So, nakuha na natin yung sa value ng f of 0. Kasi ang mga possible number lang na iti-take natin is, di ba, yung tinatawag nating numbers ng 0 to 2. So, 0, 1, at 2 lang yung mga number na pwede nating gamitin. So, kapag f of 1, gagawin natin, lahat ng value ng x natin ngayon is magiging equivalent to 1. So, 3 over 1, 17 over 1, then 20 over 2. So, pag dinivide natin, si 3 over 1 times 17 over 1 over 20 over 2, makukuha natin yung answer na 51 over 190. Ngayon, punta naman tayo dun sa pangatlong value ng x, which is yung f of 2. Yung x natin is equals to 2. So, values 3 over 2, 17 over 0, then divide natin sa 20 over 2. Makukuha naman natin ngayon yung 3 over 90. So, thus, yung probability distribution natin para sa example number 1, so, ang f of x natin, yung kapag ka x natin is 0, is magiging answer natin sa f of x is yung 68 over 95. So, ito yon. Kapag yung x natin is equivalent to 1 naman, so f of 1, magiging answer natin is 51 over 190. Ngayon, kapag yung x natin is equals to f of 2, ang answer natin is 3 over 190. So, na-solve na natin yung mga x para sa example number 1. So, ito yung other formula na pwede natin gamitin. So, same lang yung magiging final answer, pero mas detailed lang yung solution for this one. So, probability distribution calculation, yung topic. So, yung total number of items, di ba, is 20. So, yung n natin is magiging 20. Ngayon, yung number of defective items is 3. So, yung k natin or yung defective natin is equivalent to 3. Yung mga non-defective naman, para ma-identify natin, yung n, which is yung total number of items, is ima-minus natin dun sa defective items. So, kung yung n natin is equals to 20, ima-minus natin yung 3, since 3 yung defective items. So, ang magiging non-defective natin is 17 yung value. Ngayon, yung number of items na pinurchase natin is 2. So, 2 yung highest. So, mag-start tayo sa 0, 1, then 2. So, ganun yung gagawin natin. Wait lang. So, para ma-solve natin, ang next natin gagawin is yung step 2 na. So, for step 2, calculate natin lahat ng probability for each case. So, unahin muna natin kapag yung f of x is equals to 0. So, f of x is equals to 0. So, 0 yung gagamitin natin. I-zoom lang natin. So, ang formula natin is, kita. So, formula natin, k over x times n minus k over n minus x. Then, over n over n. So, substitute natin yung value.
ng k. So, k is equals to 3. So, 3 over 0 times yung n natin is equals to 20. Minus 3 kasi yung defective natin is 3 over n minus x. So, n is 2 minus 0. So, makukuha natin is 17 over 2 para dito sa part sa taas. Ngayon, 20 over 2 yung nasa baba. So, 1 times 136 over 190 is 68 over 95. So, para sa ano naman, excuse me, kapag meron tayong kinukonsider na one defective, formula natin is k over x, then n minus k over n minus x, tapos, kulang to lalagyan lang natin. So, n over n. So, ayan. Substitute lang natin yung value ng x natin sa pangalawa pag one defective is 1. So, substitute natin, k is equals to 3. Tapos, yung x natin, since x is equals to 1, 1 yung ilalagay natin. Tapos, n minus k, 20 minus 3, 17. Over n minus x is 1. Then, over n over n. So, value ng capital N natin, yung total is 20. Ngayon, yung purchase is 2, kaya 20 over 2. Next naman, 3 times 17 over 190. Ang sagot is 51 over 190. So, sulat ko na lang dito sa gilid yung formula para hindi kayo malito. Teka lang. Lagay natin. So, k over, palitan natin yung color ng x. X. Tapos, n minus k over n minus x. So, ipagmumultiply itong dalawang to, then over total number of items, then yung total na pinurchase, which is n na small letter. Ngayon, yung x ninyo dito is i-highlight natin ng orange. So, ang x natin is itong 0 and iano na kasi yung kanina, yung n minus x. So, nakalagay dyan is 2 minus 0. Kapag ka naman yung x natin is equals to 1, isa-substitute natin dun sa value ng x is yung 1. So, x natin magiging 1, kaya tayo nagkaroon dito ng 1. So, ganun din kapag ka x is equals to 2, isa-substitute natin yung x dito. So, x is equals to 2, kaya may 2 tayo dyan. Then, pag na-solve na natin tong formula natin, yung k over x times n minus k over n minus x over n, makukuha na natin yung final answer. So, makukuha natin yung lahat ng probability para dito sa number 1 example. So, again, ulitin na lang natin. Yung capital N is yung total number of items, which is 20. So, yung K natin is yung defective items, equivalent to 3.
kapag N minus K, yun yung non-defective natin. So, kung ang total item is 20, mag-minus natin yung K na defective na 3. So, makukuha natin sa non-defective is 17. Then, yung small letter n is yung purchased natin, which is equivalent to 2, indicated dun sa problem. So, since na-solve na natin yung example 1, proceed tayo. So, dito, ma-identify natin yung random variable, yung Bernoulli random variable, yung discrete random variable, and yung continuous random variable. So, ayan, may encounter natin tong mga type ng variable na ito throughout the chapter 3 natin. So, punta tayo sa cumulative distribution function para malaman natin kung paano siya sinosolve. Tingnan muna natin yung definition para dun sa discrete random variable ng part na to. So, P parenthesis x is less than or equal to x. So, summation ng t less than or equal to x, then f of t. So, may summation and may integration na tayo. Pero since yung 3.2 is cumulative distribution function or yung CDF natin, pwede natin gamitin tong pangalawang ayan, yung pangalawa natin na definition para sa kanya. So, sa kanina, di ba, summation. Ngayon naman, integration ng negative infinity up to x, then f of t dt. Yung gamit natin para sa CDF or cumulative distribution function. So, CDF, meron tayong iba't ibang probability na pwede nating masolve sa kanya. Depende doon sa pinapahanap kung hanggang saan yung limit nung pinapahanap. So, ito yung example ng discrete distribution or yung cumulative distribution function natin. So, since nasa cumulative distribution function tayo, isolve na natin yung isolve na natin yung example. So, example 1, suppose that a day's production of 850 manufactured part contains 50 parts that do not conform for customer requirements. 2 parts are selected at random without replacement from the batch. So, let the random variable x equal the number of non-conforming parts in the sample. What is the cumulative distribution function of x? So, based dun sa question, pasok siya dun sa kung ano yung cumulative distribution function of x sa problem natin. So, identify muna natin. Wait lang, zoom ko lang onte. So, for the solution, una, ang gagawin natin is i-analyze natin yung problem. So, P parenthesis x is equals to 0. So, kaya tayo nagkaroon ng 800 kasi ang ginagawa natin, yung 850 na una nating total number ng manufactured parts, nag-minus tayo ng 50 parts na labeled as do not conform to customer requirements. So, 850 minus 50, nagkaroon tayo ng 800. So, yung 800
i-divide natin dun sa initial total na 850. Kaya 800 divided by 850, then i-multiply or ita-times natin sa 799 and 849 para makuha natin lahat ng possibility. Kasi nasa cumulative distribution function tayo eh. So, 800 over 850 times 799 over 849. So, ang total is 0.886. So, yun na yung F sub 0 natin. Ngayon, para makuha natin yung F sub 1, ang gagawin natin, 2. Kasi 2 parts, diba? So, 2 times 800 over 850 times 50 over 849. So, makukuha nating answer para sa F sub 1 is 0.111. Yung 2 is para dun sa 2 parts selected at random. Then, yung 50, ito yung parts natin. So, F sub 2 naman is equals to yung 50 nang galing dun sa 50 parts na non-confirming over 850, yung initial total parts kanina, times 49 kasi 50 minus 1 is 49, tapos 850 minus 1 is 849. Ang F sub 2 natin is 0.003. Ngayon, nakuha na natin yung F sub 0, F sub 1, and F sub 2. Pwede na natin siyang i-total. So, para matotal natin yung F sub 0 plus F sub 1, ipag-a-add natin yung value ni F sub 0. So, 0.886 plus 0.111, makukuha natin yung 0.997. Ngayon, kapag ka-tinotal naman natin si F sub 0, F sub 1, and F sub 2, makukuha nating final answer is 1. So, yun na yung pinaka-answer natin. So, ngayon, topic natin for chapter 3 is yung expected values of random variables, 3.3. So, dapat masatisfy natin yung 2 requirements. So, ito yung 2 requirements sa expected values of random variables. Yung una, every probability of P sub I is a number between 0 and 1. Then, yung second, the sum of the probabilities is 1. So, P sub 1 plus P sub 2 plus P sub I, kailangan daw is mag-equal siya into 1. So, yun yung requirements na dalawa para sa expected values ng random variables. So, try natin siya. So, example para sa kanya is for a 6-sided die, the expected value is calculated as, so E of X natin, so 6-sided yung die natin or yung dice. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 na pwedeng maging result. So, ta-times natin siya sa 1 out of 6 kasi 6 yung total na pwedeng maging result. So, i-add natin lahat yon. So, 1 times 1 over 6, tapos i-add natin yung 2 times 1 over 6 plus
3 times 1 over 6 plus 4 times 1 over 6 plus 5 times 1 over 6 plus 6 times 1 over 6. Makakuha natin yung final answer na 3.5. So, ayun, ganun siya sinosolve. Kaya tayo nagkaroon ng 6 na 6 dito kasi yung dice natin is meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6 na pwedeng maging expected value. So, ito yung average dice value against number of rolls. So, ito yung mga trials, nag-grow yung mga trials natin throughout the rolling ng dice natin. So, punta pa rin tayo sa 3.3, which is yung expected values of random variables. So, dito, yung expected value or yung tinatawag nating ganitong sign is defined as the weighted average of all the possible values. So, ibig sabihin, lahat ng possible values ng na naka-indicate is i-consider natin. Meron din tayo ditong linear rules. So, yung linear rules naman para dun sa constants ng K and B natin. So, yung expected value follows, meron tayong sinusunod na rules kung paano natin siya ito-total and i-add yung mga values. So, example, dito sa random variable na may total of 15,000, pinag-add natin yung values ng 150 plus 450 plus 1950 plus 3750 plus 5850 plus 25550 plus 300. So, total is 15,000. So, for expected value naman ng X, so ina-average natin, 'di ba? Sabi natin for expected value yung total ng trials. So, 1 up to 7. So, 1 times 0.01 plus 2 times 0.03 plus 3, tapos kung anong value, up to 7 times 0.02. So, ang nakuha nating answer is 4.57. So, same lang naman yung magiging final answer. So, ang values ng expected value natin is nanggaling dito sa taas. So, expected value of X. So, ayan. Next naman, ito, dun pa rin to sa expected value of X. So, dito, yung 0 natin is 0.002 plus yung 1 natin is 0.001 hanggang value ng 10 is 0.01. So, highlight natin yung values. To yung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, dyan nakukuha yung value ng expected value. So, kapag ka
raised to 2 naman, same lang yung mga values. Ang kaso lang, madadagdagan ng raised to 2 yung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and hanggang 10. Kaya, yung final answer dun sa expected value na hindi naka-raise is 7.51. 7.15. Ngayon, dun sa expected value na naka-raise yung x is naging 52.704 yung answer. So, sobrang laki nung difference nila. Para makuha naman yung variance, para makuha natin yung variance, ipagma-minus natin yung ating expected value na naka-x raised to 2 minus yung expected value natin. So, e of x. Yan. So, ang naging answer is 1.5815. So, 1.5815. So, yan na yung naging answer. Pag magi-standard deviation naman tayo, pencil. Sa standard deviation naman, i-square root natin yung nakuha nating variance. So, kung ang nakuha nating variance natin is 1.5815, ngayon, yung square root nun is yung magiging standard deviation natin. So, magiging 1.2576 na. So, ayan, yung pagsasolve natin ng expected values of random variables. So, another example, para makuha yung expected value, di ba? I-add lang natin. So, kung meron tayong x na, sulat natin sa taas ha. So, x, tapos, yung amount is 0.5. I-add natin yung x, then ang amount is 0.3 plus x, then 0.2. Makukuha natin yung 5.4. Ganun din naman kapag sa y. So, sa y naman, 40 times natin siya sa 0.5. Tapos, i-add natin yung 56. Kita ba? So, 56, then 0.3. So, sa 76, 0.2. Tapos, multiply lang natin, makukuha natin is 52 yung final answer. So, ganun lang lagi yung cycle sa expected values ng random variable. So, dito, medyo mahaba tong problem, pero i-solve natin siya. Ito yung long method nung total ng 52. So, eto naman, solve natin yung another example. Expected value of x. So, una, i-summation muna natin. So, titingnan natin yung chart kung ilan. Asan na yung chart? So, yung x natin is 1, 2, 3, and 4. Tapos, ang value ng 1 is 0.1. Yung sa 2, 0.2. Sa 3, 0.3. Then sa 4, 0.4. Una,
sasama muna natin. So, yung x natin, yung 1, 2, 3, 4, table for x. Table for p of x is 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. So, i-add natin yung 0.1 up to 0.1 plus 0.4 plus 0.9 plus 1.6. So, magiging answer natin sa e of x is 3. Ngayon, kung yung expected value ng x natin is 3, ito yung method kung paano siya nakuha. So, 1 times 0.1 plus 2 times 0.2 plus 3 times 0.3 plus 4 times 0.4. So, e of x is equals to 3. Ngayon, alam na natin yung equivalent ng value. Kapag ka naman yung expected value natin is naka x raised to 2, same lang yung gagawin. Magdadaglag lang tayo dun sa value ng mga x, diba, table for x. I-raise to 2 natin yung mga values ng 1, 2, 3, at 4. So, 1 naka-raise to 2, yung 2 naka-raise to 2, yung 3 naka-raise to 2, yung 4 naka-raise to 2. Tapos, ita-times lang natin yung x sa kanyang p of x nakatapat. Then, i-add natin yung 4 na trials. So, 1 times 0.1 plus 4 times 0.2 plus 9 times 0.3 plus 16 times 0.4. So, since expected value ng x raised to 2, 0.1 plus 0.8 plus 2.7 plus 6.4. So, yung e of x raised to 2 natin is equals to 10. Diba kanina, yung expected value natin is 3. Ngayon, kapag yung expected value natin is x raised to 2, magiging answer niya is 10. Tapos, solve na natin yung variance. Since meron na tayong expected value and expected value para sa x raised to 2. So, formula, v parenthesis x is equals to 10 minus natin yung expected value natin na una, which is 3 raised to 2. So, 10 minus 9, variance natin is 1. So, ayan na yung answer natin kapag hinahanap is kung ano yung variance. Ito naman is yung another example. Another example natin to para dun sa linearity of expectation. So, wait lang. Ayusin ko lang. So, linearity of expectation, para na to sa value ng y. So, yung y natin is equals to 800x minus 900. So, e of y, yung kailangan nating hanapin. So, formula natin, 800, then e of x minus 900. Substitute natin yung value ng x. 'Di ba yung unang value ng x or nung expected value is 3. So 800 tapos parenthesis 3 kasi yun yung expected value minus 900. So pag PEMDAS, 'di ba mauna yung multiplication bago mag-subtraction. So, 800 times 3 is 2,400. Minus natin yung 900, makukuha na natin yung value ng e of y, which is 1,500. Ito naman, next natin gagawin is yung
y na may value na 800x minus 900. So, v of y naman tayo. So, solution natin is, asa na yung, so yan, solution natin, v of y is equals to a raised to 2, v, then parenthesis x. So, yung 800, naka-raised to 2, then v, parenthesis x. Ngayon, yung parenthesis x natin, ang value ng x natin dito is 1. So, pag nag-substitute tayo, magiging 1 yung value. So, 800 raised to 2 times 1, ang total is 640,000. So, ayan naman yung answer kapag yung hinahanap sa atin is yung v of y natin. Kasi yung una, yung hinahanap is e of y. Itong pag-variance ng y, v of y naman. Medyo mahaba lang yung solution, pero as long as nasusundan naman natin yung mga formulas na ginagamit, hindi kayo magkakamali dito. So, ito, expected values of random variable. So, gawin natin yung long method. Lang. Masyadong maliit, no? So, lakihan ko lang onte. So, ang hinahanap natin, yung pinakauna nating hinahanap is yung e of x. So, ibig sabihin, kailangan nating mahanap yung expected value ng e of x. So, since ang nakalagay sa atin, balikan ko lang, is yung sa e of x, meron tayong 2 times 1 over 36 plus 3 times 2 over 36 up to 12 times 1 over 36. So, ang total nun is 7. So, lagay natin yung e of x. Ang value niya is 7. So, yung e of x, nakuha natin nung pinagsama-sama natin yung value ng x natin, then f of x. So, 7 yung nakuhang answer. Ngayon, gagawa tayo ng table para ma-identify natin kung bakit naging 7. So, yung x natin is 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then, 1 over 36, 2 over 36, 3 over 36, 4 over 36, 5 over 36, then 6 over 36. Then, meron pa tayong 8 to 12. So, 5 over 36, 4 over 36, 3 over 36, 2 over 36, then 1 over 36. So, yung e of x natin is equals to 7. Ngayon, i-compute na natin yung v of x. So, variance na yung hinahanap natin. Para makakuha natin yung answer, ang gagawin natin, yung mga expected value natin, kailangan naka-raise to 2. So, ibig sabihin, etong, asa na yun? Yung 2, itong x na may 2, 3, 4, 5, 6, 7, hanggang 12, is dapat naka-raise to 2. So, pag sinolve natin yan, di ba? 2 raised to 2, tapos value niya is 1 over 36, plus 3 raised to 2, value niya is 2 over 36, plus 4 over 2, value niya is 3 over 36, hanggang 12 raised to 2, value na 1 over 36. So, ang magiging answer dyan is 54.83. So, nakuha na natin yung
expected value natin ng x raised to 2. So, okay na to. Punta naman tayo sa calculation ng variance. So, variance, so v parenthesis x. So, variance. Yung hahanapin natin. So, meron na tayong value ng expected value and nung expected value na naka-raise to 2. So, formula natin, lagay natin dito sa gilid. So, v of x is equals to e of x raised to 2. Ito yung sinolve natin. Then, ima-minus natin yung expected value, yung una nating na-solve, which is yung e parenthesis x, then raised to 2. So, magiging final answer natin is 5.83. So, 5.83. So, ito, since nakuha na natin yung 5.83, ito naman, depende naman na to dun sa mga condition. So, f of 4 minus f of 1 is 6/36. Kapag ka naman, f of 3 minus f of 1, 3/36. Kaya natin nakuha yung mga value na yan. Pag standard deviation, again, para makuha nyo yung standard deviation, di ba nakuha na natin yung 5.83, which is yung variance. Yung 5.83, i-squared lang natin para makuha natin si standard deviation. So, square root of 5.83 is equals to 2.415. So, yun na yung final answer natin para sa standard deviation. Ngayon, punta tayo sa, wait lang, asa na yun? Binomial distribution tayo. Medyo mahaba lang talaga yung expected values of random variables kasi dinamihan ko yung mga examples dito para mas maintindihan natin. So, ito yung 3.4 natin, yung binomial distribution. So, gagamit tayo ng number of heads, tapos kung ano yung probability na lalabas yun. So, kung meron tayong number of heads, then kung ano yung probability, kailangan natin i-consider yung number of trials, kung ilang beses bago lumabas yun. So, yun yung nililista natin. So, same as dito sa unang example natin. Suppose a die is tossed 5 times. What is the probability of getting exactly 2 4s? So, ibig sabihin, ang pinaka-question dito, ano yung probability na makuha natin sa magkasunod na toss na dalawa ay parehong 4 yung result. So, ang solution natin para makuha natin yon is kung meron tayong 5 times, then kailangan may 2 exact tayo na trial na mag-4 yung parehong lalabas. So, kukonsider natin kasi yun lahat. So, 5, yun yung toss, yung number ng toss natin para sa dice na gamit natin. So, 5, then, yung 2, ito yung 2 times na kailangang lumabas yung 4. So, 5C2, makukuha natin is 0.167 or 1 out of 6.
or kung isi-simplify natin, 0.167. Yung probability na lumabas yung parehong 4 na magkasunod. So, ganun siya. Another example, lakayan lang natin. So, kung yung x natin is equals to 0, 1 and 45. So, kasi nakalagay dito 100 tapos may 0.50 or 0.5 plus yung b daw natin dapat x is equals to 44. Then bakit 1 to? Mali ako dito ng lagay. Yan. So 44 dapat, then 100 tapos 0.5. Then pag pinag-add natin yan lahat, makikita natin yung value ng expected value natin. Try natin siya i-solve. Saan na yun? Example natin. Ito, example 1. What is the probability of containing 45 or fewer heads in 100 tosses of a coin? So, para ma-solve natin to, kailangan i-compute natin yung 46 individual probabilities using yung binomial formula natin. So, ibig sabihin yung probability na nag-i-start sa 0 up to 45, i-compute natin. So, 100. Yung 100, number of tosses. Ngayon, yung 45, ito yung 0 to 45, yan yung fewer heads. Yan. So, i-add natin yan lahat. So, ang total niyan is 0.184. Pag in-add natin yung trial ng x is equals to 0 hanggang x is equals to 45, makukuha natin is 0.184. Ngayon, para naman sa example number 3, para ma-solve natin siya, lalagay dito is yung probability ng students na na-accept dun sa prestigious college is 0.3. So, kung 5 yung student na yon na nag-apply, ano yung probability na makukuha yung 2 out of 5 students na nag-apply? So, ang solution natin, una, i-compute natin kung ano yung 3 individuals probability. Gagamit tayo ng binomial formula. So, pag binomial formula, lahat ng probability, so start tayo sa 0 up to 2. Kasi 'di ba 0 to 2 yung sinusolve natin for this. So, compute natin yung 3 individuals probability. Then, tsaka natin isa-sum lahat ng probability. So, yung value ng 0 to 2, yung number ng accepted. Tapos, yung 0.3, ito yung percentage ng accepted. Yung 0 to 2 pala, ito yung paano ba yun? Most accepted. So, probability to.
Ngayon, yung value ng 5, yung number ng nag-apply. So, yan yung number ng nag-apply dun sa school. So, ngayon, pwede na natin siyang ma-solve. So, x is equals to 0, 5, then 0.3 plus x is equals to 1, tapos yung 5 yung nag-apply sa school, tapos 0.3 kasi yung percentage yung accepted. Tapos x is equals to 2, then 5, tapos 0.3. So, makukuha natin yung answer na kapag ka x is equals to 0, ang answer is 0.1681. Kapag ka naman x is equals to 1, makukuha natin is 0.3601. So, next is kapag x is equals to 2, 0.3087. So, ngayon, i-add natin yung tatlo para makuha natin yung 0.8369. So, na-solve na natin siya. Ayan o. In-add natin yung tatlo. So, try naman natin ito. Another example. Wait lang, zoom ko lang. So, another example. So, 500,000 drivers, 400,000 doon is insured. So, ngayon, ang kailangan natin is yung mag-choose or pumili tayo ng 10 randomly. So, yung X natin, total ng number of insured drivers. So, kung meron tayong 500,000 drivers, ang insured sa kanila is 400,000 drivers. So, gagawin natin, ima-minus natin yung total number of drivers dun sa total na insured drivers. So, 500,000 minus 400,000. So, P of X is equals to, yung 400,000, ayan yung insured. Tapos, yung not insured is yung 100,000. Over yung total number ng drivers sa 500,000. Then, since yung number ng random natin is 10, so 500,000 over 10. So, ang final answer natin is P of X is equals to 10 over X, then 0.8 raised to X, 0.2, then 10 minus X. So, example, dito pa rin sa binomial distribution. Each of 6 randomly selected cola drinkers is given a glass containing cola S or containing cola F. So, may cola S and cola F. So, yung glasses nila identical. So, ibig sabihin, may dalawang label, S tsaka F. So, let X be the number of those who prefer S. Then, yung S is equivalent sa 0.5. So, S is equals to 0.5. Yung F is hindi pa natin alam yung value. Ngayon, since binomial distribution, 6 is yung total number. Then, yung P natin is 0.5.
So, P of X is 6, then 0.5. So, ito kung ano yung exact probability. So, kapag yung X is equals to 3, so, 3, 6, then 0.5. So, 6 over 3, tapos yung 0.5 raised to 3. Kasi lahat ng X is equivalent to 3. So, pinapalitan natin yung values ng X na maging 3 pag nag-substitute. So, 6 raised to 3, 0.5 raised to 3, 0.5 raised to 3. Total is 0.31. So, ngayon, kapag probability ng at least 3 naman, so gagamit tayo ng summation. Summation of X is equals to 3 to 6. So, ang gagawin natin, 6 over X. Tapos, imumultiply natin sa 0.5 raised to 6. Kasi 6 yung highest. So, ang makukuha nating answer is 0.656. So, next naman, kapag yung probability is at most 1. So, ibig sabihin 1 yung highest sa summation. So, X is equals to 0 up to 1. So, 6 over X, 0.5 over 6. So, ang answer natin is 0.109. So, yan yung naging answer dun sa at most 1 natin. So, yun na pala yung last part ng binomial distribution natin.